Hello mga mahal kong viewers, mga katililing, saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang video ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Okay, let's start. Okay, our first card, we have the Magician. The second card, we have Seven of Pentacles. Third is Ten of Wands. And the fourth is the Hermit. Fifth, Two of Swords. Then the next is Three of Cups. We have Seven of Wands, Eight of Wands, and Six of Pentacles. Okay. So, tingnan natin kung ano ang mababasa ni Madam Orasyon. Okay. First, we start with our first card, the Heart of the Matter. We have the Magician card. This is a very good card, guys. Kasi ano to it's a yes card. Bakit yes ito? Kasi positive. Ibig sabihin nito, may willpower. Ikaw ay may willpower around this time sa kasalukuyan. May gagawin ka. Ayan, parang may creation na may gagawin, may lilikhain. Yun ang nakikita ko, merong mastery din. So of course, kung may gagawin ka na isang bagay, pag-aaralan mo ito as magkakaroon ka ng mastery para malikha ito. So maaari sa larangan ito sa edukasyon, maaari din sa career o sa talento. Pwede sa talento ito na magkakaroon ka ng mastery or may lilikhain ka o pwede for example sa sining, magsusulat ka ng isang kanta. Makakalikha ka ng kanta at magiging successful. Ganon. Kung kung songwriter ka, for example. Depende. Pwede rin sa pagluluto. Yun, magkakaroon ka ng mastery sa mga iba't ibang uri ng ulam. Yan, magiging magaling kang cook or chef. O depende kung ano yung sa tingin mo yung nakaka-relate ka sa kasalukuyan. Basta merong mastery, may lilikhain ka. So ang importante lang dito ay maniwala ka sa iyong mga kakayahan or abilities kasi meron ka nito sa kasalukuyan. Malakas ang enerhiya mo sa ngayon na makakaya mong gawin ito. Kung may plano kang likhain o gawin, ngayon ang panahon. Ngayon ang tamang panahon na gawin ito. Okay guys, so yun yung the Magician card. Maaari din itong manifestation. So matagal mo nang minamanifest na magkaroon ng ganito, ganyan. O kung ano yung mga wishes mo. So maaring maano mo na ngayon, ma-receive ang mga minamanifest mo. So, just think positive, okay? Kasi magician nga, merong magic. Meron kang kakayahan na ma-manifest ang lahat ng mga wishes mo sa ngayon. Mga plano mo, kung ano man yun. O gusto mong mag-abroad. For example, matagal ka nang nagpaplano na mag-abroad. Maaaring ito ring tamang panahon. Basta, kung ano yung mga nandyan, gawin mo ito, gamitin mo ito. Makakatulong ito sa iyo, yung mga bagay-bagay na nasa paligid mo na maaaring makatulong sa iyo sa
nililikha mo, kung ano man yun, o sa plano mong gawin. Ang mga bagay na ito ay makakatulong sa iyo. Basta tamang paggamit nito. Okay? So, maaring use your resources. Maaring mga kakilala na nandun na sa abroad. Kung gusto mo mag-abroad, magtanong-tanong ka kung paano mag-apply ng visa. For example, paano makahanap ng trabaho doon sa abroad. Basta use your resources kasi yun yung kailangan para magawa mo ang gusto mong gawin. Okay? Basta possible yan sa kasalukuyan. Yan yung ibig sabihin ng The Magician card. Okay? So, yun. Now, let's proceed to the next card, yung past mo. Ito naman yung past o yung mga naganap na dati sa buhay mo. Nakalagay dito, 7 of Pentacles. Parang connected kasi ito sa kasalukuyan. Nagko-connect ito dito. Okay, so yung nakalagay dito is 7 of Pentacles. Pag 7, ibig sabihin yan, merong challenge. Nagkaroon ka ng challenge. Or maaari ding ang tawag dyan, mga desisyon, mga gagawing desisyon. Basta 7, yan yung ibig sabihin nun. Challenge, yung lakas ng paniniwala or faith mo. Nakabase din yan dyan sa number 7. Ayun. Yung assessment mo sa sarili mo. Yun din. May kung sapat ba ang kaalaman mo or knowledge. So yun. That is number 7. Yan ang ibig sabihin. Pero since yung nakalagay dito is Pentacles, may kinalaman ito sa mga physical na bagay. Maaring sa career, sa pera, sa trabaho, or sa kalusugan mo. Sa physical, sa katawan. Ganun yun. Basta anything na physical. Okay? So, ibig sabihin dito, merong hard work na ginawa ka, as in, nagtrabaho ka ng maigi dito. Sa tingin ko, nagtrabaho ka. Nag-grind, ganyan. Merong perseverance. You are very diligent. Kung estudyante ka, you are very diligent. Lagi kang nagsa-study, nag-aaral, nagsusunog ng kilay para maging successful ka, maging magaling para matuto. Ayan. Binigay mo ang buong effort mo, yung hard work mo, yan yung nakikita ko dito. At nangyari na ito. Okay? So, meron ka talagang purpose na magpursige kasi meron kang plano. Siguro, yun nga, dito na sa present, parang handa ka nang gawin ito. So dito, ka pa lang dito. Nagsisimula sa ginagawa mo. Maaring, yun nga, may mastery sa mga skills mo na kailangan mo. Para for example, yun nga, para maging successful ka sa kasalukuyan. Nag-aral ka dito ng maigi. Ito yung nakikita ko. Ayan, may pala. So, parang nagbungkal ka ng lupa. Trabaho ka ng trabaho talaga. Nagtanim ka siguro ng puno. At ngayon, ito ay, nakita mo na, namumunga na siya. Tingnan mo. Pero, nag-aantay ka pa rin. Nag-aantay ka kasi hindi pa siya hinog. Hindi pa siya hinog. Sa kasalukuyan, siya ay hinog na. So, dito, sa The Magician card, meaning, pwede mo na silang pitasin at gamitin mo dito. Yung mga resources mo ito na kailangan nga pwede mong gamitin para maging successful ka kung ano man yung mga gusto mong gawin or likhain. So, yun. Connected talaga yan, guys. Ha? So, try mong isipin kung ano yung mga ginawa mong hard work dati, mga efforts mo na ginawa na something connected sa kasalukuyan na maaaring makatulong sa iyo sa kasalukuyan. Kasi ito yun, hinog na sila sa kasalukuyan. Siguro dati hindi pa siya hinog, kaya yung ginagawa mo dati, trabaho ka lang ng trabaho, di ba? Nagtanim ka, inalagaan mo yung puno hanggang sa ito ay namunga na. Yun nga lang, kailangan mo dito ng pasensya, mahabang pasensya. Okay? Kasi matagal siyang mahinog. It takes time. Ayan, so kailangan mo siyang alagaan ng maigi. Diba? Ayun. So, naglaan ka dito ng mahabang oras, mahabang panahon
sa mga ano mo, itinanim mo. So ngayon, yung mga itinanim mo, namunga na siya, nahinog na siya, ngayon ready na siyang pitasin. So dapat matuto ka na pitasin ang mga ito at gamitin mo ang mga ito para makalikha ka ng isang bagay na gusto mong gawin, kung ano man ito o mga plano mo sa kasalukuyan. Para maging successful ka, i-apply mo yun. Okay? So yun ang ibig sabihin sa card na 7 of Pentacles. Okay? Kasi ito parang long-term investment ito. Yung sa bangko, nag-ano ka lang, deposit ka lang marami ng pera, i-deposit mo. Ngayon, siguro, enough na siya, yung amount na pwede mo siyang gamitin pang negosyo. Kung sa negosyo ito. Maaring ganun, sa career o negosyo, pwede rin. Pwede rin sa kalusugan mo. So, naglaan ka ng mahabang panahon para maging healthy. Maging malusog, tama yung pangangatawan, walang sakit. So, nag-ano ka dito, trabaho ka din ng maigi, lagari, kumbaga sa trabaho, parang, nag-exercise ka, natutulog ka ng tama, kumakain ka ng tama, umiiwas ka sa mga masasamang bisyo, yung pag-inom, pagsigarilyo, lahat ng iyon. Example yon, pareho din yan dito sa 7 of Pentacles. So, ngayon dito, mai-enjoy mo na yung trinabaho mo dito sa past. Kasi nasa kasalukuyan ka na. So, nandito ka na. Okay, guys? So, yun yung ibig sabihin. Now, let's proceed to the 10 of Wands. Ito yung maaaring mangyari sa future. 10 of Wands. So, nakikita ko dito sa 10 of Wands, pag 10 kasi, it means completion, transformation, end of cycle, may endings. So, ending, may pagtatapos. So, maaaring, kung sa edukasyon, siguro dito, matatapos ka na sa pag-aaral. Mag-graduate ka na, like that. Diba? Nakamit mo na yung minimithi mo na makapagtapos sa pag-aaral kung sa pag-aaral ito. O maaari din yung, short-term courses din pwede rin. Na nakapagtapos ka din sa short-term courses. Sa course, tapos pwede mo siyang magamit para makapag-apply ka ng trabaho na related sa pinag-aralan mo. Pag short-term course siya. Diba? Makatulong din yan. For example, yung pananahi. Short-term course lang, vocational course. Nag-aral ka paano manahi. O ngayon, nandito ka na sa future, maaari sa future, pwede kang gumawa ng sarili mong panahian. Kasi marunong ka ng manahi. Diba? O dito, maganda dito. Kasi completion, pwede mo nang magamit yung skill mo na natutunan. So, yun. Connected yan yung tatlo. Yung past, present, at future. So, nakikita ko dito, mabigat siya. Yung may pasanin ka dito, mabigat siya. Pero, kahit mabigat siya, good news ito. Kasi hindi naman lahat madali, di ba? Lalo na pag nagsisimula ka pa lang, mahirap talaga yan. So, dito sa pagtatapos, kaya mong buhatin lahat ng mga challenges na darating sa iyo. Just believe in yourself na meron kang kakayahan. Diba? The magician nga kaya mong magicin yan. Sa tingin mo, mahirap, mabigat. No. I-apply mo si magician, yung kasalukuyan mo. You believe in yourself. Kaya mo. Sa isip mo lang, di mo kaya, pero kaya mo. Nandito si magician. Okay? So, dito, magiging successful ka dito. Yun nga lang, may challenges din na tawag doon? Nahirapan ako sa Tagalog. Yung parang, at the same time, although positive yung nagaganap sa buhay mo, may mga challenges pa rin na dumarating. Pero, kaya mo silang dalhin o hanapan ng solusyon. Yun yung ibig sabihin. Okay? So, yun yung 10 of Wands. Kasi Wands action yan. Yung willpower mo. Yan. 10 of Wands. Okay? Mga accomplishment yan. Yung mga
yun nga, achievements mo, yung mga trinabaho mo sa kasalukuyan at saka sa past, ito yun dito. Yung ano, yun nga, meron ding naka ano na burden at the same time. Yun nga, dalawa siya. Pero dapat kayanin mo ito, okay? Maaring ma-overstress ka din. So, ano lang, i-relax mo lang ang sarili mo. Kung sa tingin mo parang napapagod ka, minsan magpahinga kaunti. Ha? Huwag lang focus ng trabaho kasi 100% sure na ma-achieve mo kung ano man yun. Yun nga lang, huwag mong i-stress ang katawan mo, ha? Kasi maaring magkasakit ka. Kasi nga dito, pentacles, ibig sabihin yan, is either money or health, ha? So, nakaasalalay din dito yung health mo. So, huwag ka lang mag-focus sa wealth, ha? Yung health din, importante. Huwag kang ma-overstressed kasi yun, magkakasakit ka kung wala kang balance. So, i-balance lang para ang future mo ay okay. Ha? Although may mga burdens ka dito, may mga pasanin ka, pero nakakaya mo sila. Ha? Basta yung just make a pause. Kung parang nahirapan ka ng buhatin ito, ano ka muna, relax ka muna, ilagay yan sa baba. Ha? Ilagay mo sa baba, magpahinga ka ng ilang minuto o ilang oras o ilang araw. And then, after pahinga, buhatin mo ulit yung burdens mo, kung ano man yun. Buhatin mo ulit. 'Di ba? Yun lang, basta it's a matter of balance, ha? Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan na mahirap, 'di ba? Kahit ng mga milyonaryo, meron din silang mga burdens. Aside na successful nga sila, pero may mga burdens din yan. Lahat tayo meron. May kanya-kanya tayong binubuhat na pasanin. Okay, guys? So, hindi lang pinipili ng Diyos na yung isa walang burden. Lahat tayo meron. I promise you. Kahit mahirap, mayaman, merong burden sa buhay. Ganun talaga ang buhay. Matuto lang tayong i-release. Kung hindi natin kaya, i-release muna natin. Pag kaya na, buhatin ulit kung gusto mong buhatin. Ganon. Pero wag mong takbuhan. Yun nga, yung iba nga tinatakbuhan na yung mga burdens nila. 'Di ba? Let's say, nakabuntis. Burden yan. Kasi ayan, kailangan mong alagaan yung bata. Yung mga iba, yung mga ama, nagsilayasan, iniwan yung nobyo, yung nobya, 'di ba? Yung nabuntis, iniwan. Yung ibang nanay, ganun din, iniwan yung baby. 'Di ba? Yung iba, pinalaglag. Hindi nila kayang buhatin yung mga burdens nila. So, kailangan matuto tayong mag-carry sa ating mga burdens. 'Di ba? Mag-isip tayo ng tama, gawin natin ang tamang desisyon. I know mahirap, pero dapat kayanin. Kasi tayo rin yung gumawa nito, 'di ba? So, I hope yung mga nakakarinig dito, wag tatakbo sa mga burden sa buhay. Harapin ninyo ito. Yun talaga. Yun lang. Okay? Now, let's continue to our next card. Yung strength mo dito ay Hermit. Okay, yung Hermit dito, ibig sabihin yan, nagkakaroon ka ng awareness sa paligid mo, sa sarili mo. You gain wisdom and solitude. Ayan. Meron ding anong tawag dyan? Mas nagpo-focus ka sa sarili mo. Sa mga iniisip mo, sa mga nararamdaman mo, sa feelings mo most of the time. Siguro mas nakafocus ka ngayon sa mental health mo, na gusto mong lumayo sa mga toxic na mga tao sa ngayon, sa kasalukuyan. Gusto mong alagaan yung mental health mo, which is really good. So, ayaw mong lumabas, gusto mong magtambay lang muna sa bahay, or kung saan gusto mong magtambay na ikaw lang. Or few group of friends, 1 or 2. Ayaw mo munang lumabas ng marami, like barkada, nagkakasayahan. Parang gusto mong mag-relax muna sa bahay at magpahinga. Ayaw mo ng ingay. So, yun nakikita ko na energy dito sa ngayon. The Hermit. Pero guys, okay to for a certain time of period. Pwede kang maging hermit. Pero,
huwag mong gawing ano na lang, lagi. Kasi hindi rin yun maganda pag lagi. Kasi after a while, nagiging introvert ka at ayaw mo na talagang makihalubilo sa mga tao. Kasi nasanay ka ng mag-isa, nasanay ka ng tumago sa bahay ninyo o ayaw mo nang lumabas. Nag-i-enjoy ka na mag-isa. Kahit walang dyan, mga kaibigan na bumibisita, nasanay ka na. So, kailangan lumabas ka rin ng paminsan-minsan, okay? Pero sometimes, okay din ang hermit. Lalo na sa ating mental health. Kasi marami talagang mga toxic na mga tao sa ngayon na naapektuhan ng ating mental health. Nadidepress tayo sa mga taong ito. Nakakabuysit. Lalo na sa trabaho. Naku, kahit nga ako may nabubuysit din ako sa trabaho namin. Toxic masyado yung katrabaho ko. Yun nga. Pinagdadasal ko na na lang siya, retire. Para hindi na siya bumalik. At lahat ng tao doon ay maging peaceful na. Wala na yung wala nang toxic. Yun. Hindi natin maiwasan kasi yung tao iba-iba yung ugali, di ba guys? So, yung hindi natin yan makukontrol. Ang kaya lang natin kontrolin ay ang sarili natin. So, yun nga. Hermit, okay yan. Okay ang card na ito. Okay? It's okay to be hermit sometimes. Ako, ganito din ako, hermit. Pero parang nag-i-enjoy na din ako maging hermit. Ayaw ko nang lumabas. Lumalabas lang ako papunta sa trabaho. After trabaho, pabalik ako sa bahay, hindi na ako lumalabas. So, parang nasusobrahan na yung pagiging hermit ko. So, yon. Okay, guys. So, yon. Ngayon, ang mo naman, weakness mo sa kasalukuyan ay 2 of Swords. Ang 2 of Swords, pag number 2, ibig sabihin yan, maaring may partnership or it has something to do with balance. Pwedeng may mga choices ka na pinagpipilian or options, may pinagpipilian kang dalawang bagay na hindi ka makapagdesisyon. Kasi nga nahirapan kang magdesisyon kung ano ang pipiliin mo. Tingnan mo, blindfolded siya. Dalawa yung sword. So, nahirapan ka kung alin dyan ang pipiliin mo. So, yan yung weakness mo sa kasalukuyan. So, yan. Nahirapan kang mag-choose. Kasi nga blindfolded ka, you are blinded. Try to open your eyes. Pakiramdaman mo ang intuition mo, kung ano man ito. Kung hindi mo talaga kaya, humingi ka ng tulong. Yun nga, the Magician card, gamitin mo lahat ng mga resources mo. Maaring mga taong nakapaligid sa'yo na sa tingin mo makakatulong sa'yo. Yung tamang tao din, piliin mo. At maghingi ka ng advice kung ano ang pipiliin mo. Ganon. Kung nahirapan ka, hingi ka ng tulong sa iba. Okay? So, yun yung advice ni universe. Kasi ito yung mo ngayon, weakness mo. Nahirapan kang pumili kung ano man ito na pinagpipilian mo or pinagdidesisyonan mo. Nahirapan kang magdesisyon. So, yun. Yun nakikita ko. Then next, we have 3 of Cups. 3 of Cups, ibig sabihin ay may expansion, may creativity, maaring collaboration, may pagtutulungan. Maaring ganun, pag number 3. But since ito ay nasa cups kasi, guys, emotion yan sa feelings mo, sa relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, dito, ibig sabihin, parang may celebration kasi, yung mga friends mo yan or kapamilya mo na nagse-celebrate together with you, yan yung nakikita ko dito. So, may celebration, may friendship, may happiness, di ba? Lahat sila masaya. So, this is a very good card, positive card. So, this is good. Basta as long na nasa tamang tao ka, then you are happy. Yan yung nakikita ko dito. Yun yung ibig sabihin ng 3 of Cups. Okay? May happiness. Tapos, may good fortune din na marireceive. Yun. Then, friendship talaga. Yung mga tamang tao, yung tamang friends, yung hindi mga bad influence na friends, ha? Basta yung mga good influence na friends na makakatulong sa yung paglago.
pagiging masaya. Isa sila sa mga reason na ikaw ay masaya. So, yun. Then, next, we have 7 of Wands. Ito naman dito, kasi sa ano to dito? Sa air sign. Ibig sabihin dito yung mindset mo ito, sa isip mo. Nakalagay dyan ay 7 of Wands. So, ibig sabihin naman ng 7 of Wands, may perseverance, you are being defensive, meron kang, courage, at saka may challenge ka na natatanggap. Parang same sa 7 of Pentacles. Kasi 7 yun yung 7 may challenge. See? You are defensive here. Parang may umaatake sa'yo. Pero, nakatayo ka pa rin. Hindi ka nagsusurrender. Meron kang defense. See? So, positive din ito. Pero sa sa mindset mo, siguro nagiging defensive ka sa mga bagay-bagay. Siguro may mga taong nagkukomento sa'yo, against you, or against sa mga pinaplano mo. And then, dinidipinsahan mo ang sarili mo. Parang yun yung nakikita ko dito. Sa isip mo. Okay? Sa isip to ha, sa mindset ito ha, hindi sa action. Kasi sa air sign, nandito tayo sa earth sign. Ito yung earth sign. Ito yung earth sign, dito air. Okay? So, yun yung parang nakikita ko dito. Basta ka lang. You accept the challenge, whatever it is. Ipakita mo na kaya mo. Huwag kang susuko, huwag kang uurong. Kung sino man yan na ichina-challenge ka, okay, go. Sige, fine. Atake ka lang. Ako, depensa ka lang kung umaatake sila. So, yun. Okay? Stand your ground. Ayan, ha? Tumayo ka lang dyan. Dipinsahan mo sarili mo. Kaya mo. Okay? Huwag kang matakot. So, yun yung ibig sabihin dyan. Now, let's proceed to the fire sign. Dito tayo sa fire area. Yung to dito, fire. Ibig sabihin dito yung willpower, your action. Ayan, 8 of Wands. Maganda yung 8 of Wands kasi ibig sabihin nito, ito yung isang bagay na hindi mo makokontrol, na mangyayari talaga. Na sobrang bilis ito ha. Sobrang bilis ito na darating o mangyayari sa buhay mo na hindi mo kayang kontrolin at magaganap ito. Maaring mensahe. May darating na mensahe or anything na mabilis. Or maaring air travel, maaring may kinalaman sa example sa eroplano, may travel. Kasi lumilipad yan lumilipad. Tingnan nyo may langit. Lumilipad siya. Maaari din merong marireceive na liham. O yun nga, mensahe, message. May message na darating na mabibigla ka. Na sobrang bilis ang pagdating niya. Na hindi mo inaasahan. Yan yung ibig sabihin ng 8 of Wands. So, tingnan lang natin kung to. Maaari din mabilis na pagdesisyon. Kasi dito nga, 'di ba, hindi ka nakakapagdesisyon. So I guess kung in-apply mo na yung yung advice ko na humingi ka ng tulong, humingi ka ng advice sa ibang mga tao, o ngayon suddenly mabilis yung pagdedesisyon mo. Kasi naliwanagan ka na, nakapagdesisyon ka na agad-agad dahil din sa mga ginawa mo. Maaring desisyon din ito. May pagdedesisyonan ka na mabilis. Wala nang paligoy-ligoy. Now na. So, yun. Maaring yun din. Decision mo. Yung decision mo. Quick decisions. Okay? Parang ganun yung nakikita ko. Or, pwede rin, maaring may darating na pag-ibig, new love affair, na sobrang bilis na na-meet mo siya, na hindi mo inaasahan. O siguro na in love ka, hindi mo inaasahan. Yun, parang ganun din. So, depende kung ano yung sitwasyon mo sa ngayon. Basta mabilis siyang darating, whatever it is, kung ano man to.
Okay, guys. So, yun. 8 of Wands. And the last, we have 6 of Pentacles. Ito naman yung sa feelings mo dito. Kasi dito, ano to? Water area, water sign. 6 of Pentacles. So, ibig sabihin naman dito is, meron kang clarity, meron kang parang dito, may sharing, giving and sharing. Tingnan nyo. Kung sino ang may kakayahan na tumulong, siya ay tumutulong sa mga nangangailangan. Maaring ikaw ito o maaring ikaw ang tinutulungan. Basta may nakikita ako na may pagtulong. Siguro tinutulungan ka or ikaw ang tumutulong. Depende lang kung ano. Okay, basta matuto lang na ibalanse ha. Huwag tulong ng tulong na ikaw na lang lagi ang tutulong kasi hindi yun maganda. Kasi after a while, yung tinutulungan mo, parang nagiging demanding na sila na tulungan mo. At kung hindi ka na tumulong, sila pa yung magagalit sa'yo. Diba? Na parang may ginawa sila sa'yo. Wala naman. Ikaw lang naman ang tumutulong sa kanila. Habang buhay na pagtulong, padala ng pera, non-stop. Tapos ikaw nga nahirapan ka na. Kasi pinagkakasya mo lahat ng salary mo para makatulong ka sa iba. Tapos nang hindi mo na kayang magtumulong, magrereklamo na sila kasi wala ka ng ayuda na nabibigay. Kasi sila batugan, ayaw magtrabaho. Antay na lang ng tulong every month. So, wag mong sanayin ang mga taong ito ha. Itong mga taong nandito, kung sino man ito, na tinutulungan mo. Make sure na tuturuan mo sila paano mangisda. Huwag kang magbibigay ng isda. Always ka lang magbigay ng isda. Every time magbigay ng isda. Kaya tamad yan sila. Hindi sila marunong mangisda kasi ikaw yung nangingisda. Ngayon yung mga naisda mo, binibigay mo sa kanila. Sila, antay ng antay sa'yo lang ng isda. Wala ka nang mahanap na isda. Naubos ng isda mo. Anong gagawin nila? Ikaw pa ang masama. Diba? So, sabi ng universe, control, ha? Okay lang ang pagtulong, pero dapat tama, ha? Tama na pagtulong. Huwag mo silang sanayin na maging tamad. Okay? So, yun. Yun yung advice ni universe sa kasalukuyan. Okay? So, isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Or pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. Okay? So, for additional message from the universe, tingnan natin. Shuffle. Kung ang additional message. Confession. Okay. Someone has to tell you something. Ayan, maaring related ito sa 8 of Wands na darating sa'yo. May isang mensahe na hindi mo inaasahan. So, merong magko-confess. So, parang siguro magko-confess na may gusto sa'yo. Maaring ito yun. Sa 8 of Wands. Diba? Ayan, someone has to tell you something. So, yan guys, very clear. Twice na siya na lumabas. So, may mensahe talaga na darating. Okay. Good luck kung ano man yon. Okay, ito nalaglag. Ba't dalawa? Tingnan natin kasi dalawa yung nalaglag. Okay, we have gold. You don't need someone else to fix you. Ayan. Ha? So, sabi ni universe, meron ngang nagka-confess sa'yo. Siguro gusto ka niya. Pero, pinapaalala ni universe na hindi mo kailangan ng isang tao para i-fix ka. Siguro kung broken-hearted ka at ito parang bagong pag-ibig na darating, ang gusto ni universe na sabihin sa'yo is, kung hindi ka pa handa na magkaroon ng bagong relasyon, so pwede mo siyang i-deny. Huwag kang mag-yes. Okay lang yun, nag-confess siya sa'yo, pero it doesn't mean na mag-yes ka sa kanya agad-agad. Diba?
kailangan obserbahan mo muna ang tao. Kung mabuti nga ba ang taong ito para sa'yo? Nakakatulong ba ito sa'yo? Or gusto mo ba siya? You have to be sure before you say yes, ha? Ayan, as I repeat here, you don't need someone else to fix you. Ayan ha, gold. Yun. Kahit pa may mga offering siya, mayaman siya, huwag ka kaagad mag-yes, ha? Make sure na tama yung nararamdaman mo bago ka magdesisyon. Kasi biglaan to hindi mo to inaasahan. Okay? So, kung sino man dyan, yung makaka-experience nito, so pakiramdaman mo yung sarili mo bago ka magdesisyon, okay? At para din hindi ka makasakit ng iba na umasa sa'yo na hindi mo pala gusto. Huwag mong paasahin ang taong ito kung hindi mo siya gusto. Pero kung gusto mo naman siya, then go ahead. Walang problema doon. Pero nire-remind ka lang ni universe na hindi mo kailangan ng tao para ka mag-heal. Kung ano man yun na kailangan mong i-heal sa sarili mo o i-fix sa sarili mo. Okay? So, yun. And then, another one. Kasi dalawa yung natapon. Ito, shark. Swim away from this situation. Naku. Kung mali ang taong ito, iwasan mo siya. Naku ha, parang against siya. So, kung ito biglaan na confusion, parang sabi ni universe na ano to? Bad. Red flag siya. Kung sino man ang taong ito. Sabi ni universe dito, swim away from this situation. Ayan. So, kung hindi ka pa handa na magkaroon ng bagong relasyon, kung relasyon man ito, iwasan mo ang taong ito. So, yun yung nakalagay, guys. Ha? You don't, dalawa na yan ha, same. You don't need someone else to fix you. Swim away from this situation. Yung sinasabi, ang taong magko-confess sa'yo ay isang shark. Pwede kang kainin. Naku. So, iwas tayo dyan. Kasi biglaan to baka mabigla ko o maaari din. It's either nagko-confess siya, gusto magpakasal sa'yo. Gusto kang pakasalan. Maaring ito rin yun. O nabigla ka kasi nag-confess sa'yo na nagbigay sa'yo ng engagement ring kung mag-yes or no ka. Naku, make sure na sigurado kayo sa inyong gagawing desisyon. Okay, guys? Make sure. Ha? Siguro yan yung connected yan dito sa Two of Swords. Nahirapan kang magdesisyon. Humingi ka muna ng mga advice, lalo na sa parents mo. Ha? Sa mga yung mga tamang tao na kailangan mong hingihan ng advice. Sila yung makakatulong sa'yo sa panahong ito. Okay, guys? So, yun. Kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.